I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. Oh yes. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Sing it, ladies. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power. Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow. Yes. Every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, yes, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Pong mapagpalang gabi mga kapatid, muli tayo po ay naririto para tayo po ay magkaisa sa pananalangin at sa pagbubulay-bulay po ng salita ng ating Panginoon. Amen? So, sa oras pong ito tayo po muna ay pumunta at dumako po sa presensya ng Lord. Ama, salamat sa gabing ito sa aking mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan, ano man ang kanilang ginagawa o nasa trabaho or biyahe or wherever they are. Lord, salamat sa pagkakataon na ito na
even in this platform kami ay makapakinig ng salita mo at makapanalangin, Panginoon. Hayaan mo na sa lahat ng pagkakataon ay isama ka namin at kasama ka po namin. Marami pong salamat, pinagkakatiwala po namin ang gabing ito at ikaw po ang mangusap sa bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, katulad po ng aking nabanggit, salamat po sa Lord dahil even in this platform tayo po ay nagkakasama para manalangin at paalalahanan po tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. So let me just read po sa 1 King chapter 3 verse 9 and 10. Sabi po dito, "So give your servant an understanding heart to judge on your people, to discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? It was pleasing in the sight of the Lord that Solomon had asked this thing." Praise the Lord. Alam po natin na before na maghari po si Solomon ay ang kanyang pinalitan po ay ang kanyang ama na si David, na because of the experience at sa marami pong inalaw ng Lord na maganap sa kanyang buhay ay nandoon po talaga yung kumbaga well-trained na po si David para pamahalaan yung kanyang mga tao sa Israel bilang hari ng Israel. At dito po alam natin, ito pong prayer na naganap kay Solomon dahil siya po ay bago pa lamang sa paghahari at kumbaga sabi nga unexperienced siya. So makikita po natin isang panalangin sa Panginoon, isang pag-plead sa Panginoon na kinalulugdan ng Panginoon. So kung meron po tayong bagay na nais nating o alam natin na sigurado tayo pagka ginawa natin ay malulugod ang isang tao sa atin ng ating minamahal. How much more kung ito po ay alam natin, itong bagay na ito pag ginawa natin ay malulugod ang Panginoon. Amen? So ito po yung ating pag-aaralan sa gabing ito sa salita po ng Panginoon. What the thing that pleases God. Okay, the thing that pleases God. Thank you, Jesus. So, una po, dito makikita natin, si Solomon po ay an experienced king. At dito po makikita natin sa ating binasa, ay hinihingi niya po ang katalinuhan sa Panginoon upang mapamahalaan ang mga tao ng Diyos. Ito po ay isang, sabi nga, isa pong pagkakataon na siya'y tinanong ng Panginoon sa kanyang panaginip kung ano ang nais niya, kung ito ay being isang maging mayaman at maging kilala. Subalit ang naging tugon po ni Solomon na siya ay bigyan ng talino upang mapamahalaan ang tao ng Diyos. And this please God. Amen. Sapagkat ang punto or ang puso ng panalangin po ni Solomon, ang nais niya po ay mapamahalaan ang mga anak ng Diyos, ang mga nasasakupan ng Panginoon ng tunay na karunungan na nagmumula sa Panginoon. Ito po yung nais ni Solomon. With this, nalugod po ang ating Panginoon. Why? Sapagkat ang kanya pong panalangin, ang kanya pong inilaan o ibinigay sa Panginoon ay isang panalangin na meron pong humbleness, a humble prayer. Humble prayer pleases God. Amen? Alam po natin, kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon, hindi po kailangan natin na i-present natin yung mga accomplishment natin sa harapan ng Diyos. Pagkos ay kundi yung paghingi sa Kanya ng lakas, ng tulong, at makita ng Diyos na wala tayong ibang inaasahan at pinagkakatiwalaan kundi ang ating Panginoon. Kaya po na-please po si God sa buhay po ni Solomon. It is because yung prayer niya po ay puno po ng kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Amen. A humble prayer. Hindi niya po hiningi ang kayamanan, not even the power or karangalan, kundi yung pong wisdom na galing sa Panginoon upang mapamahalaan niya po ang mga pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. At ito po ay nagbigay ng kaluguran sa Panginoon dahil po nalugod ang Diyos, more than He expect ay binigyan po siya ng Lord ng yaman at ganun din ng karangalan. Amen? So kapag tayo po ay nabibigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos, siya po ay natutuwa, siya po ay nabibigyan po natin siya ng honor sa ating pong ginagawa. Of course, na para rin po sa Panginoon. When God accept our
offering our worship, our service to Him with a humble heart is more than that what we are expecting. Amen? Katulad po ng ginawa ng Lord kay Solomon. Hallelujah. Pangalawa po, na gusto ko pong ibahagi dito sa atin is ma-develop po sa atin yung tinatawag na unselfish prayer. Amen? Why? But unselfish prayer? Dito po, sabi po ng James chapter 4 verse 3, you ask and do not receive because you ask with wrong motive so that you may spend on your pleasure. Kaya po daw may mga panalangin na hindi tinutugon ng Panginoon sapagkat yung panalangin na yun is self-centered. Na puro lamang po nakatuon sa atin. Of course, hindi po masama na ipanalangin natin ang ating sarili. Mahalaga po yun na dinudulog natin ang ating sarili. Subalit, kung tayo po ay nananalangin na puro sarili na lamang at pangangailangan na lamang, there's self-centeredness. At ito po yung bagay na kinokorek po ng salita ng Panginoon. Nasabi po ni James, kaya raw hindi nagkakaroon ng katugunan ng Lord, hindi ibinibigay sapagkat malimit o yung motibo ng ating panalangin, ba't pinapanalangin natin yun? Makamari nakasenter lang po sa atin. No? Kaya po dito, sinabi po dito in Colossians chapter 1 verse 3, do you want to please God? You should value His opinion so much that He is the only one who lived to please and honor and bless. Sabi po dito, Paul encouraged the Colossians Christians to walk. Sabi po dito, take note, to walk in a manner worthy of the Lord. Di po ba yung kabuuan po ng Colossians 1 verse 10? Kung gusto raw po natin ma-please ang ating Panginoon, kung gusto raw po natin na kumbaga yung ating binibigyan ng halaga, yung sinasabi ng ating Panginoon, more than sa sinasabi po ng tao, yung bagay na nakakabigay ng honor at nakakabigay ng karangalan sa Panginoon ng to please God upang siya ay magalak, upang siya ay masiyahan. Sabi po ni Paul through Colossians 1:10, ulitin ko po, sabi niya po dito, to walk worthy in a manner worthy of the Lord. To walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respect, bearing fruit in every good work, increasing in the knowledge of God. Yun po yung kabuuan ng Colossians chapter 1 verse 10. Amen. So walk worthy, yung pong bagay na yun nga po, worthy, ibig sabihin yung marangal, yung bagay na mahalaga. Ano po ba yung bagay na mahalaga? Ito po ay tinatalakay ng Biblia na yung mga ano ba yung mga bagay na pinapahalagahan natin. Baka minsan let us check ourselves, baka minsan mayroon tayong bagay na pinapahalagahan na sa harapan pala ng Panginoon ay dapat ay hindi natin pinapahalagahan. Amen. Sabi nga po sa isang panalangin is, Lord, help me to love things that you love and hate the things that you hate. Amen. So yun po yung masasabi natin na ang ating pong lakad sa harapan ng Panginoon ay worthy if we learn to love the things that love God and hate the things that God hates. Amen. So thank you, Lord. So yun po, sunod pa po dito, let me just hindi ko na po babasahin, medyo mahaba. Doon po yung lahat. 1 King chapter 3 verse 11 to 13. At ito nga po is, sabi po ni Solomon, God said to him, because you have asked this thing and have not asked for yourselves, ito po yung kadugtong kanina ng ating binasa, of long life, nor have asked riches for yourselves, nor have you asked for the life of your enemies, but have asked for yourselves a discerning to understand justice. Behold, I have done according to your words. Behold, I have given you a wise and discerning heart, so that there has been no one like you before you, nor shall one of you arise after you. Okay, ubusin na po natin yung hanggang 13. Nor shall arise after you. I have also given what you have not asked.
both riches and honor. So there will be no any among the kings like you all your days. Hallelujah. Amen. Because Solomon learned to humble himself and hindi po siya naging self-centered. Pero ang hiningi niya po is sa ikakaayos ng karamihan. Sino po yun? Yung kanyang kinakasakupan. Nalugod ang ating Panginoon. Natuwa ang Panginoon. And with that, sabi po, yung bagay na hindi niya ina-expect, binigay ng Panginoon. Amen. So nawa, tayo po, marami tayong prayers, pero nawa lang always check our prayers if nandoon po yung pakapakumbabaan, nandoon po yung aminin natin na wala tayong magagawa kung wala si Lord. Doon po na okay naman po na ipinapanalangin natin ang ating mga sarili, ang ating mga pangangailangan. But see to it na hindi po laging tayo ang tinataas natin. Pagkos ay nakikita po natin yung needs ng iba. Kaya nga po may sinasabing intercessor that we are mediating to the needs of others. We are mediating to the needs of the people, lalo na yung wala sa Panginoon. So amen po. So as a children of God, nawa ay sangkap ito at maging mahalagang sangkap ito ng ating panalangin. That we are humble enough and tayo po at the same time ay hindi self-centered. At kapag ito po yung natutunan natin at maging sangkap po ito lagi sa paglapit natin sa Lord, then that please God. At sabi po doon, dahil nalugod ang Panginoon kay Solomon, yung bagay na hindi niya hiningi, binigay ng Panginoon sa kanya. Amen. Thank you, Lord. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat sa nakita po sa liwanag ng salita mo na ipinakita po ang halimbawa ni Solomon, ni Haring Solomon, na hindi po niya
tinaas ang kanyang sarili, but Lord, kanya pong inamin na siya ay an unexperienced at kailangan niya po ang karunungan mo. At dahil dito, nalugod ka, hindi siya humingi not even the riches or honor for himself, but Lord, ang hiningi niya po ay para sa ikabubuti ng kanyang kinakasakupan. At dahil dito, nalugod ka. Lord, hayaan mo ito nga, in a way ay parang simpleng bagay. Pero kung ito po ang mahalagang sangkap ng aming panalangin, Lord, alam po namin, ito po ay kinalulugdan mo. Kaya kami lahat po na naririto, nakarinig ng salitang ito, Lord, hayaan mo na muling maging dagdag kaalaman ito sa amin. At ito po ay maging mahalagang sangkap as we come to you, as we pray for our government, as we pray for our families, as we come to you and worshiping your name, Panginoon. Hayaan mo, ito ay maging mahalagang sangkap na lagi po naming ibinababa ang aming sarili. Ibig sabihin po, amin pong idinudulog ang sarili namin sa iyo at inaamin po namin na wala talaga kaming magagawa without you, because yun po yung sinabi ng salita mo sa John chapter 15 verse 5 and 7. Kaya Lord, salamat, and even na hindi po namin lagi makita yung pangangailangan namin. So balit, git sa lahat, makita namin yung mga dapat naming idulog, pangangailangan ng aming mga kakilala ng aming bansa, ng gobyerno, at anong paman ang nilalagay mo sa aming puso. Because Lord, sabi mo sa salita mo, bago pa kami manalangin ay alam mo na ang aming ipapanalangin. Lord, alam mo na ang aming mga pangangailangan. Kaya Lord, salamat po sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu. Teach us, Lord God, na maging mahalagang sangkap ito, Lord, as we come to you, na maging humble kami, Panginoon. At the same time, hindi lang lagi nakasentro na nakikita namin yung aming pangangailangan, but higit sa lahat, maging intercessor kami, Panginoon, to stand in the gap in the needs of others. Father, we thank you, we honor you, we entrust to you everything, our families, our communities, our countries, our church, our friends, our families, our relatives, everyone, Panginoon, ay binibigay namin sa iyo at pinagkakatiwala. Even our very needs, Father. Lord, we honor you, we thank you, because you are the one who hears every prayers of our heart. Father, we thank you, we honor you, we give you praise, honor, and glory. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. God bless everyone. Muli po magkita-kita po tayo sa susunod na Friday to pray and to study the Word of God. God bless everyone. Have a wonderful night.